breaking vicious cycle. Breaking vicious cycle. Nilakad ka kaya? Doon na. Papalimahan ko pa eh. Mukhang may date si Kuya Jumwell eh, nagmamadali eh. Kaya ko kaya, next time pag nauli ako ng Mapanaw at nakuha ko yung pointer ko, hindi ka naman yung hirapan niya. Okay, breaking vicious cycle. No? Sa buhay ng tao, at hindi lang sa buhay ng tao, sa kahit saang aspeto sa mundo nito, laging merong cycle. Yeah? Merong life cycle, merong bicycle, merong tricycle. So, ngayong umaga, nais ng Diyos na palayain tayo. Ipaparinig pa nga sana sa inyo yung kantang I want to break free. Di ba kumanta nun? Queen na ang singer ay King. Actually, dati siyang king. Kaya lang, nung nag-out na, naging king. Okay, breaking vicious cycle. Paano ba tayo pinapalaya ng Diyos sa cycle? Alam niyo po, whether aminin natin o hindi, bawat isa sa atin, meron tayong cycle na involvement. Meron sa atin, halimbawa, mahilig tayong kumain. Yung cycle ng pagkain na, alam niyo, yung paulit-ulit na ang iba naman, may ibang tao naman na involved sa cycle ng vices, yung mga bisyo. Diba? Paulit-ulit lang yan, paulit-ulit. Meron naman na lahat tayo, may mga cycle tayo. Hindi lang natin, hindi man natin isa-isahin ang bawat cycle nito. Pero most of us ay may cycle na involved tayo. Okay? May ibang cycle na maganda, nagdudulot ng maganda, but merong mga cycle na hindi na nakakatulong ay nakakapagpalala pa ng sitwasyon ng bawat tao. So ngayong umaga, gusto tayo palayain ng Diyos. Whatever vicious cycles na meron tayo, whether good or bad, kasi parang bacteria lang naman yan, di ba? Meron good bacteria, meron bad bacteria. Pag puro good bacteria ka at wala kang bad bacteria, sakitin ka. Tama mo ba? Pero pag puro bad bacteria ka naman at wala ka namang good bacteria, sakitin ka pa rin. So dapat balanse. Okay? So, breaking vicious cycle, na matatagpuan po natin sa Proverbs, Ecclesiastes. Yan. Samahan niyo po ako. In the book of Ecclesiastes, chapter 1. Tama ba? Ecclesiastes chapter 1, beginning in verse 1 hanggang 11. Sa Tagalog po, kawikaan. Hindi. Tama? No. Ano? Mangangaral. Mangangaral. Kawikaan is proverb. Yes. Okay, Ecclesiastes chapter 1, beginning in verse 1 hanggang 11. Okay? Kung nandyan na po kayo, pahintulutan niyo po akong basahin sa wikang Ingles sa salin ng NIV version. Sabi po ng verse 1, the words of the teacher, son of David, king in Jerusalem, meaningless, says the teacher. Utterly meaningless. Everything is meaningless. What do people gain from all their labors? At which they toil under the sun? Generation comes and generation goes, but the earth remains forever. The sun rises and the sun sets, and hurries back to where it rises. The wind blows to the south and turns to the north. Round and round it goes, ever returning on its course. All streams flow into the sea, yet the sea is never full. To the place the streams come from, there they return again. All things are wearisome.
more than one can say. The eye never has enough of seeing, nor the ear its fill of hearing. Verse 9, what has been will be again. What has been done will be done again. There is nothing new under the sun. Verse 10, is there anything of which one can say, look, this is something new. It was here already long ago. It was here before our time. Last verse. No one remembers the former generations, and even those yet to come will not be remembered by those who follow them. Ang Diyos po ang magpala sa kanyang mga salita. Kaya po sa daling manalangin. Hallelujah. Purihin ka amin, Diyos. Napakabuti mo po, Panginoon. Tunay nga po, Lord God, na ngayong umaga, ngayong araw na ito, Panginoon, kami po'y nagagalak at nagpapasalamat sa iyong kapulihan, Panginoon. Salamat po, Diyos, dahil dinako po ang iyong mga anak sa iyong tahanan upang mapalakas kami, Panginoon, ma-encourage kami ng iyong mayamang salita, Lord God. Salamat, Panginoon, dahil muli pinagtipon-tipon kami upang sumamba corporately as a church, Panginoon. Lord, ngayong umaga, ang dalangin po namin, patuloy mo kami turuan, encourage at palakasin ng iyong mayamang salita, Lord God. Dalangin namin, Panginoon, na sa amin pong paglisan mamaya sa tahanan ito, Lord, kami po ay napalakas at na-encourage, Lord God. Dalangin namin, Panginoon, na ngayong araw na ito, patuloy mo kaming samahan, patuloy mo kaming i-empower, Panginoon. Purihin ka amin, Diyos. Pagpalain mo po ang iyong mayamang salita na mahayag sa mga pagkakataon ito. Salamat po amin, Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay? So, dito po sa Ecclesiastes, huwag po kayong mamimiss kasi medyo matalinhaga po kasi itong mga sinabi ng ni Haring Solomon. Okay? But dito po sabi niya, ang opening statement niya kasi ay meaningless. Para sinasabi niya na walang kabuluhan. No? Dahil lahat naman ng bagay ay nangyari. Kumbaga, ang sinasabi ni Haring Solomon, sa mundong ito ay walang bago. Yung nangyayari ngayon ay nangyari na a long time ago, sabi niya. At walang pwedeng magsabi na, ay, eto merong bago ngayon. No, sabi ni Solomon, hindi niya pwedeng sabihin dahil yung sinasabi niyang bago ngayon ay nangyari na a long time ago. So, ibig sabihin, sabi niya, generation comes and generation go. Nagpapapalit-palit ang tao sa mundong ito. Pero nananatili ang mundong ito, sabi niya. So, sumisikat ang araw sa umaga at lumulubog sa hapon. Sabi niya, sun rises and sunset. Paulit-ulit siya, paulit-ulit, pero hindi nagkakaroon ng hangganan. At mawawala na tayo sa mundong ito, magpapatuloy pa rin ang pagsikat at paglubog ng araw. Amen mo ba? Sabi ni Haring Solomon, there are some cycle in life na pwedeng hayaan na lang natin. Lalo na kung maganda naman ang epekto nito sa ating buhay. But some cycle na dapat ay pinuputol, lalo na kung hindi nakakapagbigay ng magandang epekto sa buhay natin. Okay? Now, pasensya nyo na po. Breaking vicious cycles. Ano ba yung vicious cycle? Tingnan natin. Vicious cycle means a chain in which the response to one difficulty creates a new problem that aggravates the original difficulty. Nakuha niyo po? Sabi niya, vicious cycle, ito po yung chain. Alam niyo yung chain, nakakita na kayong kadena? Yung interlock siya. Interlock siya. A chain in which the response to one difficulty creates
a new problem that aggravates to the original difficulty. Parang, halimbawa, meron isang problema, tapos pag inuulit mo siya, lalo nag-create ng mas malaking problema. Kumbaga parang, di ba may mga ganyan, yung para solusyonan yung problema, gagawa ng isa pang problema. Yes. Nakukuha po ako, na not knowing na yung bawat action pala, sabi ka, bawat response na ginagawa natin, lalong nag-a-aggravate, lalong nagpapabigat, lalong nagpapalala. Halimbawa yung sa utang. Yung sa utang, halimbawa, di ba? Halimbawa, Yung sa utang. halimbawa, di ba? Hindi totoo, di ba? Minsan ganyan eh. Halimbawa, nakautang. Tapos wala siyang pera. Ngayon, kailangan niyang bayaran yung utang niya. Ang mangyayari, mangungutang siya para pambayad sa utang. Tama? Tapos, pag meron na naman, pagsisindi na naman siya, hahanap na naman siya ng mautangan para ipambayad ulit dun sa nautahan. Yes. So, nagpapaikot-ikot lang siya. Tama ba? Ang tawag doon, vicious cycle. Kumbaga, hindi siya nakakawala, lalong nadadagdagan. Yun yung sinasabi. A chain in which the response to one difficulty creates a new problem that aggravates the original difficulty. Meron ng problema, tapos nadadagdagan pa, napapabigat, napapalala ng another problema. Hindi lang sa utang, marami pang cycles. Yung vision, di ba? Yung vicious, yung vices. Nung araw, ako po yung manginginom. Pag may problema, di ba? Ganyan ang mga manginginom eh. Pag may problema, ang solusyon, para masolusyonan ang problema, uminom. Di ba? Magpakalasing, para makalimutan pa ng dali ang problema. Not knowing na habang naglalasing tayo, mas nadadagdagan yung problema. Nalasing, naubos ang pera, nagka-hangover, pagising sa umaga, hindi nakapasok sa trabaho, nasisantay sa trabaho, iinom na naman, problemado na naman. So nagpapatong-patong yung problema. Yes. Ano ba kayo? Amen. So ang tawag dyan, vicious cycle. Sabi nga sa inyo nung araw, even sa pagkain eh, di ba? May mga pagkain na okay siya, pero pag paulit-ulit na hindi na nag-focus ng magandang nagiging cycle yan eh. Nagiging cycle. Now, sabi ni Haring Solomon, generation comes and generation go. Nagpapapalit-palit ang tao, ang araw ay sumisikat at lumulubog. Ang mga tubig, sabi niya, sa ilog, lahat dumadaloy papuntang dagat. Pero bakit hindi napupuno ang dagat? Alam niyo, pamilyar kayo doon sa science, yung anong tawag doon, yung evaporation and condensation. Di ba meron naman sa science? Yung tubig sa dagat, di ba, na umaakyat siya, tapos, ano ba tawag sa proseso? Evaporation. Nag-evaporate, tapos, pag mabigat na yung ulan, babagsak na siya. Yes. Nagiging ulan. Babagsak sa bundok, mag-create ng ilog. Tama na? Tapos lahat ng tubig sa bundok, pababa ng ilog, papunta ng dagat. Tapos aakyat na naman siya, babagsak na naman, babagsak, aakyat. Ganun lang. Cycle lang siya. Yes. Sa buhay ng tao, ganun din. Maraming cycle sa buhay natin na paulit-ulit. Minsan hindi tayo conscious, hindi tayo aware na yung mga nangyayari sa buhay natin, paulit-ulit lang naman. Minsan nakapagod na tayo. Ito na naman yan. Ganito na naman. Nangyari na ito. Nauulit na naman. Minsan, imbes na makamove tayo, hindi tayo nakakamove on, hindi tayo nakakamove forward. Kasi ang nangyayari, bumabalik lang tayo sa vicious cycle. Now, breaking the vicious cycle. Tingnan natin. There is a story about 3 generations of ladies who cut the edge of a rose of lamb. At narinig din ako ba itong story ito? Nung narinig ko ito, natawa ko. Pero, totoo, meron yung 3 henerasyon, 3 generation.
Pang-apat sana yung bata. Okay? There are 3 generation ladies who cut the edge of a roast lamb. Alam niyo yung pinaka-leg nung lamb? Alam niyo yung lamb? Tupa. Pag lalaki no, tupa, lamb. Pag babaeng tupa, ew ang tawag. Ew. Ew! Ano yung tutulog ko yun? Pag babae, ew. Pag lalaki, lamb. Okay, tingnan natin. Ano ba yung tsura? Yan. May lakad ka talaga. Madali ka. Huwag mo nang dilaw. Huwag mo muna lutuin. Ha? Balik ka sa Philippines. Yan. Ate Liz, may date ba itong anak mo? Madali. Ayan. Ganyan no itsura ng hilaw na lamb, yung leg niya. Sa ibang bansa, sa Amerika, at saka meron pang mga ibang bansa, na meron silang mga special occasion na ito yung niluluto nila. Kung ang mga Amerikano, di ba, pag Thanksgiving, turkey, di ba, nagluluto sila ng turkey. Sila, ito yung niluluto nila lamb. So, buo yan. Ngayon, meron 3 henerasyon ng mga nanay na yung nagluluto niyan, kinakat yung dulo. Kinakat. Ito yung itsura ng luto. Yan. Lutuin mo na kuya. Yan. Pinuputol nila yung dulo. Now, nagtanong yung bata doon sa nanay niya, Ma, bakit mo ba pinuputol yung dulo ng leg ng lamb? Sagot ng nanay, hindi ko alam kasi tinuro ng nanay ko. Para mas maganda, tanungin mo yung lola mo. So, pumunta yung bata dun sa lola. Bakit nga ba pinuputol ninyo yung dulo, yung edge, ng lamb kapag nagro-roast kayo? Hindi ko rin alam. Kasi tinuro din sa akin ng nanay ko. You better go to your great-grandma. Sabi ko yung lola. So, pumunta yung bata dun sa kanyang great-grandma. Great-grandma, bakit nyo ba pinuputol yung dulo ng lamb pag nagro-roast kayo? Sabi ng great-grandma, ako, huwag kang masigaya. Ang totoo, wala namang significance. Alam mo ba kung bakit ko pinuputol yung dulo? Kasi hindi kasya sa oven. Do we get the point? Wala siyang significance. No? Kaya alam niya pinuputol kasi hindi kasya sa oven. Pero naging tradition na generation by generation without knowing the real reason. Are you with me? Amen. Ito ang naging sagot. Ay, ito na. Wala lang. Kasi ginagawa nila Ginaya ko na. Minsan, hindi tayo aware. Ganito rin ang nangyayari sa akin. Naranasan nila bang pumila sa napakahabang pila, tapos hindi nila naman alam kung ano yung pinipilahan. Relate ba kayo? Yung excited kang pumila kasi ang daming nakapila, pero not knowing na kung ano yung pinipilahan mo, tapos pag tinanong ka ba't ka pumila, wala lang kasi maraming nakapila . Ganyan din yan. You know, ang vicious cycle nangyayari simply because gumagaya lang tayo. Ginagaya lang natin. Pag may tumalon, pag marami ang tumalon, may tumatalon. Tama mo ba? Tama mo ba? Especially ang Pinoy, ganyan ang Pinoy Di ba? Pansinin nyo bakit? Hindi mo ba kayo nagtataka? Bakit? Pag araw ng Lunes, puno ang samento, puno ang bayaran ng tubig. Naalam ko nyo, Lunes lang ba ang araw sa buong isang linggo? Kasi maraming tao pag Lunes. Yun ang Puno nga ng tao pag Lunes, tapos Lunes ka pa magbabayad.
Tapos pag nakapila ng mahaba, magre-reklamo. Ayan, ang haba-haba ng pila. Ano ba yan? Ay, pwede ka naman magbayad ng Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes. Ano yun, Ben? Ha? Kasi nangyari, wala lang. Kasi ginagawa nila eh. Kasi exciting eh. Ha? And not knowing na kapag ginagawa natin ito, nagiging vicious cycle na, nakasanayan na-enjoy na, o sige, kahit mahirap, ginagawa, kahit init na init, pipila, tuwing Lunes, pwede namang Martes, pwede namang Miyerkules. Ha? Bakit kung kailang maraming tao sa bangko, saka siya pumunta? Bakit kung kailang maraming siksikan ng tao sa palengke, saka siya magkikipagsiksikan? Tapos magre-reklamo. Diba? So it creates a chain of one response to a difficulty that aggravates another difficulty. Are you with me? Kaya sabi ni Lord, dapat yung mga vicious cycle na yan, binibreak na. Binibreak. Kung hindi naman kailangan at may hindi ka nagmamadali, kung hindi ka naman mapuputulan ng ilaw pa, pwede pagpamartes mo na. Kaysa makipagsiksikan ka ng Lunes. Lalo ngayon, di mo ba, nag-iingat tayo. Pero bilib mo kayo sa samay ko, kahit maraming tao, kahit may pandemic, Lunes, siksikan pa rin. Ako po, nagbabayad ako ng tubig at saka ilaw. Biyernes. At alam nyo ba, alam nyo dito maganda sa Kasilyo. Pag nagbabayad ako ng tubig, hindi ako nakikipagsiksikan dito. Alam nyo kasi ako nagbabayad? Doon sa bagong gawa, yung malapit sa may ng Sameco, yung bagong gawang building ng water district doon, walang pila, walang tao, aircon pa. Yes. Pumupunta ako rin kasi makapagsiksikan ako dito sa may palengke rito. Diba? Hindi mo natin kailangan makiayon sa cycle lagi. Lalo na kung hindi naman kinakailangan. Binibigyan tayo ng Diyos ng mga option. Binibigyan tayo ng Diyos ng mga pagkakataon para i-break yung cycle na yan. Minsan kasi kahit mahirap, parang pag may tumalon, sige, talong din tayo. Pag may pumila, pila din tayo. Pag ginawa ng isa, gawin din natin. Not knowing na nagiging vicious cycle. Sabi ni Lord, ngayong umaga, we have to stop it. Okay, tignan natin. Ano na pansin mo sa picture? Sabi dyan, it doesn't mean that everybody is doing. You have to do it also. Hindi dahil lahat sila nakatuwad, pati ikaw tutuwad. Are you with me? Are you with me? Amen. Kung hindi mo kinakailangan tumuwad, ba't ka tutuwad? Sila, kung gusto nilang gawin yan, di gawin nila. Pero kung bibigyan ako ng 1,000,000, tutuwad ako. Hindi kaya. Grabe ka naman. Kaya ko yan. Alam mo, papapayat muna ako. It doesn't mean that everybody is doing, you have to do it also. Hindi dahil nalilig ka rin ito ang lahat ng tao, pati ikaw malilig ka rin. Paano kung makakasama sa iyo? Hindi ibig sabihin umiinom ng alak ang lahat ng tao, iinom na din. Paano kung bawal sa'yo? Hindi dahil kumakain ng cheeseburger ang lahat ng tao, dapat cheeseburger ka. Kung may pambili ka, kaya mo, go. Kung hindi makakasama sa'yo, go. Pero pag alam mo may mga komplikasyon sa buhay mo, huwag mong ipilit. Huwag natin ipilit. Ano kung lahat sila nakatuwad, ikaw hindi? May kaso ba yan? Kakasuhan ka ba nila? Kakasuhan ka ba ng batas? Pag hindi mo sila ginaya? Sabi ng Bible, hindi sa lahat ng pagkakataon kailangan natin mag-conform. Yes. Are you with me? Amen. Are you with me? May mga bagay, may mga pagkakataon, may mga instances sa buhay natin na kailangan natin gumaya kung kinakailangan. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Hindi dahil lahat naka-violent dapat magbabiolent. Paano kung hindi mo ulit ang violent? Diba? Nakukuha natin. Amen. At hindi lahat ng maganda sa iba, maganda sa iyo. Hindi lahat ng masarap sa iba, masarap sa atin.
Huwag natin pilitin lulukin yung ayaw natin dahil ginagawa ng iba. Are you with me? Amen. Kasi lahat sila kumakain ng ganun. Pipilitin mo, hindi mo makain, hindi mo nga gusto yung lasa. Meron mo akong kwento sa inyo. Ito yung true confession. When I was in college, first year college ako, sinama ako ng girlfriend ko sa birthday kasi niya. Birthday ng girlfriend ko. Tinitingnan ako ni Jimmy, College pa ako noon. Ayun naman. College pa ako noon. First year college, batang-bata. So, sinama niya ako sa kanila ng birthday niya. Wala, meron ng konting salo-salo. First time kong nakakita ng carbonara. Kasi sa buong buhay ko, kinakain ko spaghetti lang eh. Anong tawag doon? Yung spaghetti natin, yung Pinoy style spaghetti na sauce ang First time ko nakakita ng carbonara at nakita ko kumakain lang sila. Lumuwa yung mata ko. Wow! It looks yummy! Alam niyo, na-excite ako, kumuha agad ako ng plato. Tapos yung plato ko, pinuno ko talaga ng carbonara. Ay first time ko talagang tumikim nun. Hindi ko nagustuhan yung lasa. Unang subok, pangalawang subok, pinipilit ko, pangatlong subok, bumabalik. Ang dami nung kinuha ko. Natakam ako eh. Sabi ko sa girlfriend ko, nilagay ko sa kama. Balik ko na lang yan. Ayoko. Hindi lahat ng masarap sa ibang tao, masarap sa akin. Amen? Hindi lahat ng bagay sa ibang tao, bagay sa akin. May mga bagay na magpakalbo. For Diyos, for Santo. Pag ang ulo mo kwadrado, huwag kang magpakalbo. Are you with me? Are you with me? Diba? May mga tao na cute siyang tignan kasi yung ulo niya bilog, wag nagpakalbo. Ikaw may kanto yung ulo mo, tapos magpapakalbo ka. Kasi lahat sila nagpakalbo. Kaya nga, kahit may kanto yung ulo mo, magpapakalbo ka kasi lahat sila nagpakalbo. It doesn't mean that everybody is doing, we have to do it also. Huwag natin ilagay yung sarili natin sa cycle. Kasi pag ganun, parang ikinukulong natin yung sarili natin. Tama ba? Yung wala ka ng karapatang pumili, wala ka ng ano ba? Kailangan pag ginawa ng lahat, gawin mo rin. Pag galit sila, galit ka rin kahit masaya ka. Di ba? Dapat hindi ganun eh. Kasi ang nangyayari, vicious cycle yan eh. Without knowing that we isolate ourselves, ikinukulong natin yung sarili natin. And later on, paulit-ulit na natin gagawin yan. Sabi ni Lord, hindi yan ang disenyo sa atin. Hindi yan ang disenyo sa atin. Okay, tingnan natin. In Hebrews chapter 9, verse 11 to 14, pansinin niyo po ito yung isang cycle na pinutol ni Lord. Tingnan natin. Sa Hebrews chapter 9, Hebrews chapter 9, verses 11 to 14. Kasi ninyo po sabi niya, but when Christ came as a high priest of the good things that now are already here, He went through the greater and more perfect tabernacle that is not man-made with human hands. That is to say, it is not part of His creation. Verse 12, He did not enter by means of the blood of goats and calves, but He entered to the most holy place once and for all by His own blood, thus obtaining eternal redemption. The blood of goats and bulls and the ashes of a heifer sprinkled on those who are ceremonially unclean sanctify them so that they are outwardly clean. Okay? How much more, sabi niya sa verse 14, how much more then will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered Himself unblemished to God, cleanse our consciences from acts that lead to death, so that we may serve the living God. Sabi niya,
minsan lang pumasok si Jesus. Once and for all, He entered to the most holy place. Kasi nung araw, paulit-ulit ang nangyayari. Pag nagkakasala ang tao, nagkakasala ang mga Israelites, nag-o-offer sila, di ba? Nagdadala sila ng kambing, nagdadala sila ng tupa, nagdadala sila ng mga kalapati, nagdadala sila ng kung ano-anong i-offer nila. At sabi doon, paulit-ulit nilang ginagawa, yearly, monthly, weekly, yung iba nga, daily pa, di ginagawa nila. Pero hindi nawawala, kumbaga, hindi sila napapatawad sa totoong kasalanan. Kaya, ang ginawa ni Jesus, bumaba siya, namatay siya sa krus, and once and for all, sabi doon, He entered to the most holy place. Once and for all. Ano ang dala niya? Hindi niya dala yung dugo ng baka, hindi niya dala yung dugo ng mga tupa, ng kambing. Ang sabi doon, ang dala-dala niya ay yung sarili ng dugo. Ini-offer niya, once and for all. He break the vicious cycle. Kasi paulit-ulit, ang dami naghahandog eh. Kawawa naman yung mga kambing, yung mga tupa. Kaya alam nyo, mapalad tayo eh. Napakapalad natin. Kasi kung nabuhay tayo sa panahon nila, malamang ang daming kambing dito. Ang daming karne, ang daming baka. Bakit? Kasi ang tao nun, pag nagkakasala, di ba, nagdadala ng offering. Ay, isipin nyo kung may kasalanan tayo, tapos may dala-dala kang kalabaw. Ano ba, si Kuya Jun, nagkasala si Kuya Jun. May dala-dala siyang rabbit. Si Ate Leia, nagkasala, may dala-dalang gining. Si Ate Liz, nagkasala, may dala-dalang pato. Diba? Ay, try to imagine, ano kaya amoy natin dito sa loob? Sabi ni Lord, paulit-ulit eh. Hindi naman talaga nakakarating sa ano ng Diyos. Kaya sabi ni Lord, okay, i-stop na natin yan. Once and for all, bababa ako sa mundo, ibibigay ko ang buhay ko para matapos na yung paulit-ulit na paghahandog ng kung ano-ano. And the Bible tells us, Jesus Christ entered into the most holy place once and for all. Tinapos niya. Alam nyo kung hindi ginawa ni Lord yun, sabi na sa inyo, hanggang ngayon gagawin ng tao yun. Every Sunday. Papor sa akin, marami akong kakainin tayo eh. Kaya lang, baka pag puro kalapati ang dala-dala ninyo, mahal blood ako eh. Di ba? So sabi ni Lord, baguhin na natin, putulin na natin yung vicious cycle na yan. Kasi kahit anong dalhin ng tao na offering sa church, hindi naman natatapos ang kasalanan eh. So bumaba si Lord, tinapos niya yung paulit-ulit na paghahandog. Kawawa yung walang mga hayop eh. Diba? Lamang yung may mga alagang hayop. Paano kung ang alaga mo lang aso, nag-iisa pa, tapos nagkasala ka pa, pataya, i-offer mo pa yung aso mo. Diba? So sabi ni Lord, hindi yan ang solusyon. At mga kapatid, madalas, most of the vicious cycle na meron tayo, hindi nagiging solusyon. Madalas nagiging pabigat pa sa atin. Kasi paulit-ulit lang eh. Paulit-ulit. Lilipas lang ang ilang araw, ayan na naman. Lilipas lang ang linggo, ayan na naman. Parang ano lang yan eh, yung kanta, gusto kong bumait pero di ko magawa. Gusto kong bumait pero di ko magawa. Totoo naman, di ba? Maraming tao ganyan eh. Pag gusto ko nang bumait pero pag makalipas lang ang ilang balik na naman sa dati. Vicious cycle. Sabi ni Lord, kailangan natin tapusin. What else? In Hebrews chapter 10, ito pa, sinundan pa niya yan. Para tuluyang matapos yung cycle na yan. Sabi niya, in Hebrews chapter 10, verses 11 to 14. Pakinggan yung maigi ha. Sabi niya, day after day, the priest stands and performs his religious duties again and again. He offers the same sacrifices
which can never take away the sin. Ala, napansin nyo yung vicious cycle? Sabi niya, day after day, every priest stands and performs his religious duties. Again and again, he offers the same sacrifices which can never take away the sin. But when the priest had offered for all the time one sacrifice for sin, he sat down at the right hand of God, and since that time he waits for his enemies to be made his footstool. For by one sacrifice he has made perfect forever those who are being made holy. Sabi ng Hebrews, yung mga pare, araw-araw, nagpe-perform ng kanilang mga duty, nag-o-offer ng sacrifices, again and again. Alam niyo ba, kung babasahin niyo po ang Bible at ang history ng Israel, alam niyo, sa templo nung araw, yung sa labas kasi parang ganito po yan eh. Diyan sa labas, no, pagpasok niyo sa compound ng templo, diyan sa labas, merong isang malaking kawa. Yung bronze base, basta may malaking kawa siya. Tapos, merong isang section dyan na mula umaga hanggang gabi, hanggang magdamag, hanggang sa susunod ng araw, hindi ho nawawala ng apoy. Kasi dyan nila sinusunod lahat ng offering nila. Araw-araw. Araw-araw mula umaga hanggang gabi. At mula gabi hanggang umaga. Kasi ang mga Israelita noon, bata-matanda, pag nagkaka-problema, nagkakasala, tumatakbo agad sa templo, nagdadala ng offering. Imagine nyo, gaano karaming handog ang sinusunod. Araw-araw, daily, again and again. Pero ang problema, ito, sabi diyan, but which can never take away the sin. Ang daming sinusunog, ang daming iniaalay, pero hindi naman nawawala ang kasalanan. So, ibig sabihin, paulit-ulit lang yung ginagawa. Tama ba? Paulit-ulit yung paghahandog, araw-araw, again and again, again and again. Pero, it never take away the sin. Eh, ang sabi ni Lord, enough is enough. Tigilan na yan. Tapusin na natin yung cycle na yan. Bumaba siya sa mundong ito, pinasay niya ang krus, namatay siya sa krus ng Kalbaryo, nilibing, in after 3 days, nag-resurrect. Once and for all, sabi ni Lord, tapusin na yung mga paghahandog na yan. Dahil yung sarili kong katawan at dugo ang aking inhendo para sa ikakapagpatawad ng kasalanan ng lahat ng tao. He entered to the most holy place once and for all. Hindi araw-araw, hindi pa ulit-ulit. Isang beses lang siya namatay, isang beses lang niya inihandog ang buhay niya. And pagkatapos nun, ang sabi doon, yung cycle na break. Wala nang naghahandog. Wala na. Kahit sa Israel ngayon, madalang na. Kung meron man yung mga tinatawag ng Orthodox Jew na lang, yung mga konserbatibo. But mostly, wala na. Bakit? Kasi tinapos na ni Christ. Diba? Tinapos na ni Lord yung cycle na paulit-ulit, parang gulong, ikot lang ng ikot, pero walang direksyon. Sabi ni Lord, tapusin natin yan. Lahat ng cycle sa buhay natin must be stopped. Ngayon, sabi ko nga, kung yung cycle na yun ay maganda ang dulot sa buhay natin, okay lang, tuloy natin. Pero kung ang cycle na yan ay nakakapagpahirap sa buhay natin, tigil natin. Okay? Yan. Romans chapter 12 verse 2, sabi ni Apostle Pablo, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Sabi ni Paul, huwag na kayong makigulo pa sa cycle.
Huwag na kayong umayon sa cycle. Kung ang ikot ng mundo ay kung ang daloy ng mundo ay vicious cycle, sabi ni Paul, be transformed. Huwag na tayong sumama sa cycle. Huwag na tayong sumama sa cycle. Sabi na, but be transformed. Alam niyo mga kapatid, malawak itong Romans chapter 12 verse 2. Marami siyang tinutukoy na bagay dito. But one thing is for sure, ang sinasabi ni Paul at ang sinasabi ng Biblia, kung kinakailangan ho natin na baguhin yung cycle ng buhay natin, kung kinakailangan baguhin natin yung style ng buhay natin, sabi niya, be transformed. Hindi dahil lahat nakapantalon, magpantalon ka. O di kaya hindi naman dahil lahat nakapalda, magpalda ka. Wala namang wala namang dress code. Don't get me wrong mga kapatid. Kasi ako, siguro sasabihin nyo, very radical si pastor. Isang bagay mo kasi na natutunan ko sa Panginoon. Kasi nung unang panahon naman, even si Lord, hindi naman nanintas si Lord ng mga damit. Ang hindi ko maintindihan, bakit may mga simbahan na pag nakapantalo ng babae, ayaw pasimba? Bakit may mga simbahan na kapag mahaba ang buhok at maikli ang buhok ng babae, ayaw pasimba? Tignan natin, nung unang panahon si Lord, wala siyang sinitang babae dahil maikli ang buhok. Ibalansin natin. Alam mo yung damit, kanya-kanyang conviction yan eh. Kanya-kanyang conviction. Kung conviction mo na sumimba ng naka-jeans ka, okay lang yan. Wala naman nagbabawal yan. Ako, sinasabi ko sa music team, pwede kayong magpantalon. Yun lang, be decent. Huwag naman yung parang kakanta ka sa harapan, kulit-kulit yung ano mo. Diba? Bigyan naman natin ng respeto. Pero wala tayong dress code. Na kapag naka-jeans ka, hindi ka pwedeng tumayo, hindi ka pwedeng mag-church. Kasi ang sabi ng Biblia, ang tinitignan naman ni Lord yung puso eh. Hindi yung damit eh. Ang tinitignan ni Lord yung puso eh, hindi naman yung buhok eh. Conviction mo yan. Kung sa tingin mo, conviction mo yung itsura mo ngayon, at presentable, so i-respeto natin yan. Hindi ko maintindihan may mga simbahan na ayaw kasimbahin ng mga babae kapag nakapantalon. Ayaw kasimbahin ng mga lalaki pag hindi nakapolo. Paano kung ang damit lang talaga niya t-shirt? Mabibilin mo pa ng polo? Wala kang pambili. Do we get the point? Diba? Hindi pinag-uusap. Kasi minsan, pag ganun kasi parang walang nangyayari. Nawawala yung kalayaan ng pagsamba, nawawala yung, alam niyo yung talagang essence ng pagsamba sa Diyos. Na kailangan dapat pare-parehas ang suot. Kung kulay violet, lahat violet. Kung nakapalda ang babae, lahat nakapalda. Ano ba tayo, tulto? Di ba? Sabi ni Lord whenever the Spirit of the Lord, there is freedom, there is liberty. Kung pipilitin mo lahat ng babae nakapalda, tapos naka-violet, nasa ng freedom? It's a vicious cycle. Ikinukulong natin. Sabi ni Lord, hindi dapat ganyan. Sabi ni Paul, huwag na tayong umayon. Huwag na tayong makicycle. Putulin na natin yung paikot-ikot, paulit-ulit na style. Nag-o-offer ang Diyos ng freedom. Pero dahil yun ang nakasanayan. At ito pa mga kapatid, huwag tayong laging nakadepende sa salitang nakasanayan. Hindi lahat ng nakasanayan ay maganda. Tama? Do you believe in me? Do you believe in that? Hindi lahat ng nakasanayan. In fact, maraming ang nakasanayan hindi nakakatulong. Yes. Pinipilit gawin kasi nakasanayan. Pinipilit gayahin kasi nakalakihan. Kasi ito yung nakamulatan ko kasi ito yung ginagawa ng nanay ko na ginagawa ng lola ko na ginagawa ng lola at lola ko. Kasi ito yung nadatnan ko sa church pahabaan ng palda.
Kaya pag may nagsuot ng maikli, ang tingin sa kanya. Now, do you get the point? Tuloy yung tao, maliban na niya bawal pala yung maikling palda sa church, tuloy hiyang-hiya, hindi na umalik the next Sunday. Alam niyo ba mga kapatid? Patawarin niyo ako. Pero alam niyo ba madalas, ang mga churches ang nagtataboy sa mga unbeliever na lumapit sa Diyos. Alam niyo ba yun? May mga pagkakataon ang church ang nagtataboy sa mga unbeliever. Ay gusto lumapit ng mga unbeliever sa Diyos. Siyempre, first time na sisimba. Maliban niya na may dress code para sa church, eh nagsuot ng maikling palda. Tapos sasabihin mo kasi, bawal dito ang maikling palda. Hindi yung tao na mahiya, the next Sunday, hindi na bumalik. Nakuha natin. Di ba? Pag nakakulong tayo sa cycle, hindi tayo mag-move. Tandaan niyo yan. Pag nakakulong tayo sa nakasanayan, pag nakakulong tayo sa nakagisnan, wala nang mag-church dito, tayo na lang. Nakuha niyo po ako? Amen. Kahit mag-invite tayo ng mag-invite sa labas, eh paano sila mag-church? Eh kasi sa church ngayon, bawal ang ganito, bawal ang ganito. Bawal ang bawal ang hindi may, bawal ang mahaba ang buhok, dapat ang buhok mahaba ka ng gamay. Mga kapatid, sa church nito, maikli o mahaba ang buhok mo, welcome tayo. Kasi si Lord, walang tinanggihan si Lord. Si Lord, walang pinagsarahan si Lord. Alam niyo, lagi ko sinasabi, kahit nga ako pag may pumasok na Muslim, yung welcome natin eh. Di ba? Kasi yun ang purpose ng church. Yun ang purpose ng church. Abutin lahat ng klase ng tao. Ang church hindi lang upang Christian. Yan ang itong isang maling-maling mga kaisipan ng mga Kristiyano at ng church. Na para bang ang church ay isang lugar lang para sa mga born again. Paano yung hindi mga born again? Ba't pa tayo nagkaroon ng church? Do we get the point? Kasi ito yung cycle, ito yung nakagisan, ito yung nakaramla. Sabi kasi ng ganito lang, ito lang, tayo lang. Alam niyo mga kapatid, kung ang purpose ng Diyos ay ma-born again tayong lahat, dapat lahat tayo inuwit na ng Diyos. Pero bakit nagtayo pa ang Lord ng church? Ano ang purpose ng church? Di ba para abutin yung mga walang pagkakilala sa Diyos? Amen? Amen. Amen? It doesn't matter kung maikli yung buhok niya, maikli yung palda niya, kung naka-t-shirt lang siya. It doesn't matter. Ang mahalaga, madala natin siya sa paanan ng Diyos. Kaya maraming pagkakataon, nakakalungkot. Ang church pa ang nagtataboy sa mga unbeliever. I've been there. Marami na po ako nakita ang church na ganyan. Sa sobrang dami ng bawal, wala nang gustong pumunta sa church. Bawal ngumiti, bawal pumalakpak, bawal tumawa, bawal magtaas ng kamay, bawal. Lahat na bawal. Bawal ang hindi nakapanda, bawal hindi nakapusod. Dapat laging nakapusod, bumuhok mo. It's a vicious cycle. At pag ganun ang sistema natin, wala na. Tatanda ang church, hindi nagtatagdagan. Nagkakaedad ang church, 29 years, 27 years, 30 years na ang church. Alam niyo ba? Let me tell you this. May nakatinan mo akong church, na-invite ako. Anniversary ng church. Hulaan niyo ilang taon ng church. 50 years. 50 years ang church. Ilan ang membro? 25. Tapos, nung tinignan ko yung mga membro, iisa ang itsura. Iisa ang namit. Iisa ang sila ng buhok. 50 years? Ano nangyari sa 50 years? Nakukuha natin ang buto? Baka naman sobrang higpit ng church sa loob ng 50 years, wala nang gustong pumasok. Wala nang nag-attend pumasok. O
wala nang nag-decide na pumasok kasi naiilang sa church. Di ba dapat ang church welcome kahit sino? Tama ba? Amen. Dapat ang church welcome kahit sino. Maputi ka o maitim ka, welcome ka sa church. Matangos ang ilong mo o hindi, welcome ka sa church. Dapat ganun. Hindi yung, ay, hindi ka nakakusot. Hindi pwede sa church. Ay, naka-jeans ka, hindi pwede sa church. Ay, ganito kasi hindi ka pwede sa church. Ang nangyayari, cycle na lang ang meron tayo. Lumilipas ang taon, walang nadadagdag, walang nare-reach out, walang nadadala sa paanan ng Panginoon. Simply because paulit-ulit na lang yung cycle. Sabi ni Lord, hindi. Dapat yan pinuputol. At alam niyo ba mga kapatid, let me tell you this, ang cycle ay sumpa. Ano ba yan? Any cycle, yan ay nagiging first sa buhay ng isang tao. Yes. Na-trace niyo na ho ba ang family niyo? Nagkaroon na ho ba kayo ng tinatawag na genealogy background? Yung 3 days ninyo, yung lahi ninyo pabalik, mula sa inyo, pabalik, sa nanay mo, sa lola mo, sa lolo mo, pabalik. Nasubukan niyo na ho bang i-trace? Now may challenge ako sa inyo mga kapatid. Mamaya pag uwi niyo, subukan niyo i-trace. Isulat niyo. Halimbawa, eto ka. Sulat mo, side ng nanay mo, side ng tatay mo. I-trace mo pabalik. Masyasyak kayo. Kasi marami kayong mali-discover. And isang bagay na mali-discover niyo, yung tinatawag na vicious cycle curse. Try nyo, mamaya. When I trace back my genealogy, nasyak ako. Sa side ng nanay ko, most of them namatay sa sakit ng tuberculosis. It's a curse. Sa side ng father ko, lahat sila produkto ng broken family. Walang naikasal. Hiwalay sa asawa, watak-watak ang pamilya. Yes, release ko lahat. At sa side ng father ko, ako lang mo ang naikasal sa simbahan. Kaya nung kinasal mo kami, iyak na iyak yung tatay ko sa simbahan. Kasi sabi niya, buti ka mabuhay. Boy kasi ang tawag sa atin, naikasal ko sa simbahan. Marami sa amin hindi nakapagod ng kasal. When I trace back my genealogy, nakita ko, ang dami pa na namin sumpa. Ay sabi ng Bible, ang tawag ng Bible dyan, generational curse na dapat pinuputol. Kasi kung hindi niya puputulin, dadaloy pa yan sa mga susunod pang henerasyon. Mula sa akin, sa magiging anak ko, sa magiging anak ng anak ko, pwede pang dumalo yan. Nung araw po ng kasal namin mga kapatid, listen to me. Way back 2007, if I'm not mistaken, nandiyan yung asawa ko na. Year 2007 nung kinasal kami. On the night before ng kasal namin, sabi ko sa Panginoon, Lord, simula sa gabi ito, lahat ng generational curse na dumadaloy sa pamilya ko, ngayong gabi ito, pinuputol ko sa pamamagitan ng kapangyarihan ng dugo ng Panginoon Jesus. Nung gabi ng bago kasal ng kasal namin. You know why? Kasi ayoko na kung dumali pa yung vicious cycle sa susunod na henerasyon. Nawala natin. Isipin nyo sa side ng tatay nyo, lahat kami broken family. At ibig kami nyo, ako po. Broken family kami. Hiwa-hiwalay. Isa pang course na meron sa side ng father ko, bawat isa sa kanila may 2 asawa. Tatay ko wala, isa lang. Pero yung mga kapatid, yung mga sumunod, yung mga pamangkin, yung mga lolo ko 2 asawa.
Na-imagine mo ba natin to? Ang tawag mo ng Bible rito, generational curse. Ang tawag natin, vicious cycle. Ha? Sa side ng mother ko, 80% namatay sa sakit na tuberculosis. At pangalawang cause ng death sa side ng mother ko, aksidente sa kalsada. Dalawa sa isang tiyahin ko at tiyuhin ko, parehas kapatid ng nanay ko, parehas namatay, nabangga sa kalsada. Yes. Yung bunso ng mother ko, yung bunso nila, at saka yung magkasunod sila. Yung tita ko na sinundan ng bunso, naunang namatay ito, nabangga sa kalsada sa Marikina. 15 years after, yung bunso nila, nabangga sa Kainta. Ano to? Coincidence? Hindi o. Ang tawag ng Bible dyan, generational curses. Na akala natin vicious cycle na kasi umiikot lang yan. Na pag hindi natin pinutol, pwedeng umikot pa yan sa mga susunod na henerasyon. Sa mga anak natin, sa magiging anak nila, at sa magiging anak pa ng anak nila. Remember, sabi ng Panginoon in Deuteronomy at saka sa Leviticus, those who will hate me, I will hate them up to the 4th generation. 4th hanggang 4. Imagine niyo kung merong sumpa na dadaloy sa pamilya natin, pwedeng dumaloy hanggang sa ika-4 na henerasyon. Pero hindi lang mo 4 yun. Kasi, halimbawa, kung ikaw yung una, anak mo, ako mo sa tuhod, diba? 4. Dumaloy sa anak mo, another 4th generation, sa anak mo, sa anak niya, sa apo niya, at sa apo niya sa tuhod. Dumaloy pa sa apo mo, dumikit ako. Ibig sabihin, magpapatuloy lang na magpapatuloy. Hanggat hindi napuputol. Kaya ang sabi ng Biblia, do not be conformed. Huwag na tayong maki-vicious cycle. Huwag na natin hayaan pang dumalo yung generational curse sa buhay natin. Meron isa tayong kapatid. Hindi ko na mapapagitin ang pangalan sa iyo. One time lumapit siya sa akin. Nag-ask siya ng tawag doon, advice. Ano raw ang pwede nilang gawin? Kasi nagkakaproblema sila sa pamilya nila. Hindi nawawala mo yung away sa pamilya nila. Tapos, most of them, halos lahat sa pamilya nila ay marami ang nagsasama ng hindi kasal. Okay, pakinggan ako ngayon Nagtataka siya, bakit hindi nawawalan ng dugo sa pamilya nila? Sila magkakapatid, nag-aaway. Sabi ko, baka dapat meron kang grace. Kasi sabi ko sa kanya, base sa kwento mo, may maraming mga cases na paulit-ulit ang nangyayari sa pamilya niya. Yung mother niya ay may asawa, pero ngayon may panibagong asawa. Actually, hindi panibago kasi matagal ng asawa. Pero ngayon medyo pwede nang illegal kasi yung father niya ay namatay na. So, buda na yung nanay niya. Pero before, buhay pa yung tatay niya, may kinakasama yung nanay niya. Yung kapatid niya, may asawa, may kinakasama, may 2 na yatang anak, pero until now, hindi kasal. At siya, nagkaanak muna siya, bago sila, napakasal. So sabi ko, baka merong dapat i-trace sa pamilya ninyo. At dapat putulin. Kasi baka kaya nagkakaroon ng ganyan sa pamilya ninyo. Kasi alam niyo yun,
may something wrong eh. Nakuha natin, may something wrong sa loob ng pamilya. Na kapag hindi dinil, hindi maaayos yung buong pamilya. Sabi ko yun ang sabi ko sa kanya, yun ang advice ko. Ngayon, sabi ko sa kanya, pag-pray mo. Pag-pray mo na madil yan sa inyo. Para at least, kasi hindi nawawala ng gulo sa pamilya nila mga kapatid. Yung kuya niya, laging parang, basta lagi silang inaaway, laging may gulo. Sabi ko, hindi matatapos ang isang bagay na ganyan kapag hindi credits. So, kailangan putulin. Kailangan natin. Sabi ni Paul, yung vicious cycle, dapat hindi tayo nagpo-conform. Hindi tayo maayon. Instead, sabi niya, dapat nagtatransform tayo. Putulin natin any generational curse na pwedeng dumaloy sa atin. Na mga kapatid, huwag kayong malungkot kasi yung generational curse, hindi naman natin sinasadya yan. No? Diba, hindi naman tayo nakakapamili ng magulang. Tama po ba? Hindi naman tayo nakakapamili ng sitwasyon ng buhay natin. No? Pero ngayon na nalalaman natin, diba, nagkakaroon tayo ng knowledge, may paraan na tayo para gawin kung ano yung tama. Amen. Tawag po ako. Amen. Uulitin ko po, hindi tayo pwede, ako personally, hindi ko masasabi na ayoko ng tatay ko kasi produkto sila ng broken family. Ayoko sa nanay ko kasi produkto sila ng may TV. Diba? Something like that. Hindi natin masasabi yun eh. But, dahil ngayon nga po, binubuksan tayo ng Lord yung kaisipan natin. Tayo mismo, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na baguhin yung sitwasyon ng buhay natin. Or else, kung ayaw naman natin, ang mangyayari, dadaloy lang tayo. Nako, no? Dadaloy ng dadaloy. Aayon tayo sa sitwasyon, magpapaulit-ulit yun. So kung ano, yun ang sabi ni Haring Solomon eh. Diba? Walang bago. Yung nangyayari ngayon, nangyayari na noon. Ngayon, kung hindi natin babaguhin, uulit lang yan, uulit-ulit, paulit-ulit, mahihilo tayong lahat. Are you with me? Are you with me? So sabi niya, do not conform any longer. Any longer. Ngayon na alam na natin kung ano yung tama. Huwag na tayo po. Ngayon na alam na natin na ang vicious cycle ay curse pala. Pwedeng maging curse sa pamilya natin. Huwag na natin ayunan. Isa ko sa hindi magandang trait sa side ng nanay ko. Marami sa pamilya ng nanay ko, sugarol. Ang lolo ko ay sugarol. Ang nanay ko ay sugarol. Ang mga tsulin ko ay sugarol. Imagine mo yun. So kung gagayahin ko yun, pwede naman eh. Tama ba? Tama ba? Kung gusto kong gayahin yun, pwede. In fact, marami kong alam na sugal. Marunong ako mag-majong, marunong ako mag-4, marunong ako mag-pusoy, pusoy dos, lucky 9, blackjack, tong 8. Natutulog ako sa ilalim at sa ibabaw ng lamesa ng majungan. Marami kong alam na sugal. Kung tutusin ka, kaya kong gayahin yung estilo ng nanay ko. Pero ayoko. Kasi ayokong gayahin din ako ng anak ko. Are you with me? Are you with me? Amen. Pag ginaya ko yung cycle ng nanay ko, gagayahin ako ng mga anak ko dahil doon ang nakikita nila sa akin. At pag nagkaanak sila, makikita ng mga anak nila yung cycle na ginagaya ng magulang nila, gagayahin nila. Do you think titigil yung cycle? Hindi. Hindi po. Hindi. Hindi mo titigil yun. Magpapatuloy lang yun. Uulit. Maiiba lang ng generation. Mawawala yung luma, papalitan ng bagong generasyon. But the same cycle ang umiikot. Are you with me? Amen. Kaya ang sabi ni Paul, do not be conformed to this world, to the pattern of this world, but be transformed. Baguhin natin yung cycle na meron tayo. Uulitin ko,
Anumang cycle na meron tayo, whether it is good. Kung good yan, okay lang po. Ipagpatuloy natin. Kung nakakatulong sa buhay natin yan, pagpatuloy natin. Pero kung sa tingin ninyo, yung cycle na meron tayo ay hindi nakakatulong at nakakasira pa ng buhay natin, mga kapatid, we have to stop. Tutuloy natin yung cycle. Okay. Any vicious cycle in life must be put to an end. Anytime. Naka-emphasize yung anytime. Okay. If there is one cycle that need not to stop, is the cycle of God's goodness. Kung merong isang cycle na dapat nagpapatuloy, ito yun. Yung cycle ng kabutihan ng Diyos. Yes, hindi dapat maputol yan. At hindi mapuputol ang cycle ng kabutihan ng Diyos. Amen. Kahit anong gawin natin. Amen. Sabi ng Daniel chapter 4 verse 3, how great are His signs, how mighty His wonders. His kingdom is an everlasting kingdom, and His dominion endures from generation to generation. His dominion endures from generation to generation. Ito yung isang cycle na dapat magpatuloy sa buhay natin. Yung goodness ng Diyos sa atin. Pero yung ibang cycle, lalo na kung alam natin makakasama, sabi dahil, stop natin. Tutuloy natin. Napakaraming cycle nito. Napakaraming cycle. Kung nandun tayo sa cycle ng pagiging madamot, sabi ni Lord, tutuloy na natin. Maging giver na tayo. Amen? Amen po ba? Amen. Kasi ang madamot ay lalong na, ano po, naghihirap. Pero ang bukas, ang palad, sabi ng Proverbs, ay lalong yumayaman. Diba? Are you with me? Naniniwala ko kayo? Hindi nyo ba napansin? Kung sino pa yung mga ayaw magbigay, yung mga konti lang yung meron, pero ayaw magbigay, sila pa yung lalong naghihirap. Pansinin nyo bakit sino yung mga nakakagaan-gaan sa buhay, sila pa yung giver, sila pa yung lalong nabiglas ng Diyos. Tama? Tama po ba? Yes. Cycle yan eh. Cycle yan. Sabi ng Biblia, sabi ng Proverbs, hanggat bukas ang palad natin sa pagkakaloob, sabi ng Biblia, lalo tayong pagpapalain ng Diyos. Amen. Subukan yung itikom ang mga palad natin. Pag alam mo, the moment na itinikom natin yung palad natin, when it comes to giving, dyan na ho, magsisimula yung cycle ng kahirapan. Poverty, sabi ng Biblia. Poverty. Why? Kasi binabarahan natin, sinasarahan natin yung daluyan ng pagpapala ng Diyos. Are you with me? Napakaraming cycle. Cycle ng kadamutan, cycle ng kasalanan, cycle ng napakarami. Sabi ni Lord, kailangan itigil. Kailangan tapusin. Yan po yan. Okay. Sabi niya, how great are His signs, how mighty His wonders, His kingdom is an everlasting kingdom, and His dominion endures from generation to generation. Now, may tanong ako sa inyo mga. Gusto nyo ba na may experience ng mga anak ninyo yung bad cycle na minsan tayong nahinto? Kasi kung ako tatanungin nyo, ayoko. Diba? And for sure, alam ko kayo din ayaw ninyong ma-experience ng mga anak ninyo, ng mga susunod na generasyon. Kung meron mang cycle na gusto natin ipamana sa mga anak natin, yun yung magandang cycle. Yung magandang attitude, magandang attribute. Diba? Yung gusto natin manahin ng mga anak natin, yung pagiging giver natin, yung pagiging masayahin natin, yung pagiging mabait natin. Alam mo, isa pa palang verse sa side ng father ko. Karamihan sa kapatid ng tatay ko, mga warsya. Mga butangero. Alam mo ano? Yung pag nagkakasin, nagkakaroon ng award. Yes. Yes. Mga ano sila, yung mga... Okay.
Ha? Di ba sa yung pag nalalasin ng mga akala mo kung sino mga sila? Yan, isa yan sa mga verse na dumadami sa side ng Father. Mga tsugin ko, nung araw, lalo yung kalakasan ng mga tsugin ko, yung mga lolo ko, grabe sila yung mga, doon sa squatter na tirawan namin, sila yung mga nagsisiga-sigaan. Kapag nakakainom na ng alak, akala mo wala na. Sabi ko, one time na nasaksi ako kung paano nang wala yung mga tsugin ko. Yung tatay ko, sabi ko, pag ako nagpapamilya, nagkaanak, ayoko layahin ko. Dumating ako sa puntong na, sabi ko, ayoko layahin ko naman. Yung pag nakakainom maglalabas ng kutsilyo, nakita, tapos maghahawak ng awa, labas ang mata ka! Di ko na matakot. Ako duwag ako, pero hindi ko layahin. Kaya, alam nyo, nung gabing bago kami kasi talaga sinabi sa Panginoon, Lord, anuman lahat ng curse na pwedeng dumadaloy sa family ko, ngayong gabi gusto ko tutuloyin. Kasi ayoko nang dumaloy pa sa susunod na oras. Minsan hindi tayo aware. Kaya nga sabi sa inyo ang challenge ko mga kapatid. Mamaya kapunin ninyo, please, kaya gawin po ninyo. I-trace po ninyo yung genealogy nyo. Pabalik ha. Huwag yung mula sa inyo mismo. Pabalik. Tapos alamin ninyo ano yung mga sakit, ano yung mga cause of death, ano yung mga negative attitude, matitrace ninyo, masasyak kayo. Laging may something in common. Magmula sa tatay mo, sa lolo mo, ganyan. Laging may in common. Ngayon, pag na-trace natin mo yun, hingin mo sa Panginoon na huwag nang dumaloy pa sa susunod na generasyon. Amen? Amen. Amen po ba? We have to break the vicious cycle. Again mga kapatid, pag hindi ho natin break ang vicious cycle na yan sa buhay natin, I tell you, kahit anong gawin natin, magpapabalik-balik lang tayo. Magpapaikot-ikot lang tayo. Mahihirapan tayong mag-move, mahihirapan tayong mag-grow, mahihirapan tayong mag-let go. Alam niyo yung pakiramdam ng isang lobo na gustong lumipad pero hindi makalipad dahil nakatali siya. Are you with me? Amen. Diba? Di ba yung lobo na may, ano ba yung tawag sa hangin niya? Helium. Helium, di ba? Subukan mong tanggalin yung tali niyan, ang bilis ng may napanood kami sa social media. Binigyan siya ng money cake. Ay, niregalo, di ba? Pero may lobo. Ngayon yung kasi, may pera. May pera, nakatali sa lobo, tapos nasa box. Binuksan niya yung box. Pagbukas yung box niya ng box, lumipad yung lobo, kasama yung pera, hindi niya na nakuha. Sayang yun. Ano yung kanta? Lumipad ang lobo, sayang lang ang pera ko. Ayun, literal talaga, sayang yung pera. Kasi tigwa 1,000 yung yung kasama ng lobo mabalad yung binagsakan ng lobo. Diba? You know what? Ang buhay po natin parang lobo. May tendency tayong lumipad. May tendency tayong mag-grow. May tendency tayong lumago. Dahil yan ang disenyo nito sa atin. But unfortunately, hindi tayo nag-grow kasi para tayong lobo. Na nahahawakan na ubon nung tali. Kahit meron tayong potensyal, hindi natin nagagawa. Why? Kasi may mga bagay na nag-hold back sa atin. And that is the vicious cycle na dapat ma-break sa utak. Now, hindi ko na ho tatanungin ano man yung mga vicious cycle na yan. Kayo na ho ang nakakaalam na. Diba? It is our personal dealing with the Lord. But one thing ang sinasabi ng Lord sa atin ngayon, any kind of vicious cycle, lalo na kung ano natin makakasama. Sabi ng Lord, you have to break. You have to break. We have to break. Kung gusto natin lalo tayo mag-grow sa buhay natin. Kung gusto natin lalo tayo i-bless pa ng Diyos sa buhay. Amen? Amen po ba? Amen. Sabi ni Lord, sabi ng Hebrews at ng Romans, do not conform any longer. Do not join
Do not entangle in the vicious cycle, but instead transform. But be transformed. Baguhin na, alam nyo bang malaki ang factors, malaki ang role natin sa kung ano yung magiging tayo in the future. Amen. Do you believe in that? Amen. Una, dinisenyo ng Diyos yan. Siyempre na, alam ng Diyos kung magiging ano tayo sa hinaka. Pero may factors tayo. May part tayo. Yung mga bagay na ginagawa natin, pinipili natin, sinasabi natin ngayon, ay magiging tayo yung bunga in the future. Ngayon na alam na natin itong mga bagay na ito, dapat gawin natin kung ano yung nararapat natin. Amen? And ang promise ng Lord, sabi ni Lord, the moment na ginawa natin ito, the moment na nag-agree tayo sa Panginoon, the moment na hinayaan natin ang Diyos, ang kumilos sa buhay natin, magiging maayos ang buhay natin. At alam niyo po mga kapatid, masarap ang pakiramdam ng isang buhay na ang Diyos ang nagpapatakbo. Amen. Do you believe in that? Amen. Kasi pag nandun tayo sa sentro ng kalooban ng Diyos, may mga problema, yes, hindi naman nawawala yan eh. Bahagi na ng buhay natin yan. Pero iba pa rin ang buhay na nasa sentro ng kalooban ng Diyos. Amen. Magka-problema man tayo, mayroong Diyos na magpo-comfort sa atin. Amen. Madapa man tayo, may Diyos na magtatayo sa atin. Kaya napakasarap ang buhay ng isang Kristiyano na nasa sentro ng kalooban. Manalangin po tayo. Hallelujah.